Sinaluman o Arlene James Pagaduan, ang presidente po ng Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERTA Central Luzon. Unang-una po sa lahat, Sir James, isang mapagpalang magandang araw po sa inyo. Ang inyo po munang pagbati sa ating mga listeners and viewers. Araw, Bombo Justin at sa lahat ng inyo po mga taga-subaybay. Muli po ay nagpapasalamat po kami sa pagbibigay ng pagkakataon na maipahayag. Lalong-lalo na mayroong mga mahalagang mga issues and concerns na may kinalaman po sa ating mga guro. Yes po. O, unang-una po sa lahat, Sir James, yung inyo po munang reaction sa nilaman ng State of the Nation Address o SONA po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lalong-lalo na doon po sa may kinalaman sa sektor po ng edukasyon na Sir Arlene James. Yes po, Bombo Justin. Yung pong ginanap na SONA ng ating Pangulong BBM, partikular sa larangan ng edukasyon, ito po ay nagpapakita ng tila malaking agwat sa pagitan ng yung narrative sa entablado. Parang iba yung sinasabi sa entablado at iba naman ang nakikita po nating realidad sa loob ng ating mga paaralan at silid-aralan. So pinagaganda yung mga numero na mukhang ayos naman. Pero hindi po totoong inuugat yung mga krisis sa edukasyon at hindi po nararamdaman ang tunay na pagkalinga sa kapakanan at kalagayan ng ating mga guro. So tinan po natin yung ilang mga mahalagang punto tungkol po dito na sa amin pong panig, partikular sa ASERT, ay ito po sana yung gusto nating makita. No? So ipinagmamalaki ang teknolohiya tulad ng pagkakaroon ng mga smart TV sa loob ng mga silid-aralan. At meron na rin pronouncement na bibigyan ng lapel ang ating pong mga guro. Pero ang katotohanan, libo-libo pa ring mga silid-aralan ang kulang sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa. So papaano magagamit yung maayos na teknolohiya kung nananatiling siksikan around 50 to 60 students sa isang mainit na silid-aralan o kaya naman ay kapos pa rin sa mga pasilidad. So hindi po yung smart TV o dagdag na palabok ang unang kailangan po ng ating mga paaralan. Ang kailangan po ay sapat na classroom, sapat na bilang ng mga guro at sapat na batayang mga kagamitan. Kumbaga, Sir Arlene James, expectation versus reality. Yes po. Iba yung naririnig natin sa pinapahayag sa SONA. Pero pag pinuntahan mo yung mga eskwelahan, teka muna, mukhang hindi ito ang nangyayari doon sa ibinibida ng ating Pangulo. Sir Arlene, kung ikukumpara ba ito doon sa nakalipas po na SONA po ng ating Pangulo sa mga nakalipas na taon, meron bang mga progress or pagbabago o masasabi natin na tila na ulit lamang yung mga nabanggit po ng ating Pangulong Marcos? Noong pong 2025 ay sariwang-sariwa pa ho sa akin yung kanyang binitawan sa SONA. Ang sabi niya, lahat ng mga guro ay bibigyan ng laptop. Naalala niyo po yun? O isang taon na po ang nakalipas. Pero iba na po ngayon, lap pa rin ang ibibigay. Pero hindi na po laptop, lapel ang ibibigay. So ibig sabihin, may mga pahayag na lumilipas ang mga taon. May mga pangako na hindi po natin nakikita yung katuparan ng mga ito. Pero more than the laptop, more than the lapel at iba pang mga ipinapangako ng personal sa mga guro, meron po tayong higit na inaasahan na marinig sana sa ating Pangulo. Ito na yung kanyang second to the last na SONA. Gusto natin marinig sa kanya ano ba ang kanyang commitment para sa dagdag sahod ng ating mga guro na alam naman po natin na kung ikukumpara sa ibang mga professionals dito sa ating bansa ay higit na mas mababa. Lalong-lalo na kung ikukumpara sa ating mga counterparts
dito na lang po sa Southeast Asia, mukhang napag-iiwanan din po tayo. Una po yan, ano? At pangalawa, katulad ng patuloy na amin pong pinananawagan, 60 years na yung ating Magna Carta for Public School Teachers. Senior citizen na. Ang daming mga magagandang provision. Hindi lamang para sa mga guro, kundi para din sa pagbuti ng kalagayan ng ating edukasyon. Pero wala po tayong naririnig. So para sa atin, nananatili na hindi po talagang nabibigyan ng pansin ang sektor ng edukasyon, lalong-lalo na po ang mga guro. Kaya maghihintay pa rin tayo. Meron pang isang SONA, ang ating Pangulong BBM, and we are praying and hoping na yung pong ating pong pinapanawagan sa tuwi-tuwi na para po sa ating mga guro ay sa wakas ay mabigyan din ng katuparan. Sir Erling James, kayo ba naniniwala na matutugan po ng current administration yung mga basic na problema na kinakarap sa ating bansang Pilipinas hanggang sa pagtatapos po ng termino po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Well, kung halimbawa ay hindi po gagawing eksperimento yung ating sistema ng edukasyon at talagang uugatin yung mga nagiging problema po natin at ito yung mga magiging basic na pagtugon katulad ng kasanayan sa pagbasa, reading, sa pagkwenta. So nakita na rin po natin ngayon na marami po sa ating mga estudyante na mahina na po talaga, hindi lang po sa pagbabasa, kundi pati sa pagkukwenta, so mathematics. At of course, yung pong suporta sa guro. Alam nyo kasi ang isang problema, at nai-air ko na rin po ito ng mga nakaraang pag-uusap natin, na tuwing magkakaroon ng bagong administrasyon, nagkakaroon ng bagong curriculum. Pero kakaiba po sa administrasyon natin ngayon, hindi lang po pabago-bago, nagkakasabay-sabay pa yung mga curriculum na pinapa-implement. Ano? Kaya po ang nangyayari, nagkakaroon na po ng reform fatigue sa hanay po ng mga guro at kawalan po ng proper consultation. Dahil bawat palit ng administration o pamumuno ng DepEd, meron pong bagong curriculum o polisiya na ipinatutupad ng wala pong sapat na preparation. So ang mga guro na nagpapatupad ng mga ito, kami po ang nasa ilalim, kami po ang nasa ibaba, pero kami po ang hindi lang po pinakahuli, kundi halos hindi po nakukonsulta sa tuwing meron pong ganito kalaking mga pagbabago na dahilan para mauwi sa tinatawag po natin na reform fatigue at karagdagang pasanin po sa halip na makatulong sa dekalidad na edukasyon at pagkatuto ng ating mga bata. So yan po ay hihintayin po natin. Yes po. Baka naman sa susunod, and we are hoping at umaasa pa rin po tayo, no, na meron pa namang isang taon na marinig pa rin ito at magawan po talaga ng kaukulang aksyon. Yes po. Sir Erling James, kung hindi tayo nagkakamali, parang dalawa yung nabanggit po niya, no, sa SONA na may kaugnayan sa issue ng education. First, yung progress po sa pagpapatayo ng mga classroom. And the second one is yung pagtugon po sa violence at bullying sa mga paaralan na naging isa sa mga sasabi nating concern for the past few months sa ating bansa. Naku, bukod doon sa mga nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan, at alam nyo, nasundan pa ito ng iba't ibang issue ng parang nagkakaroon ng pananakot na may mangyayari sa loob ng paaralan. Kamakailan ay binulaga po tayo ng balita tungkol naman sa pananakit sa isang guro matapos silang sitahin sa paglabag sa school policy. Ito po ay isang napakalinaw na halimbawa nung tinatawag nating systemic crisis sa ating edukasyon. So, ganito po natin tinitingnan, ano? So, ang insidente pong ito, Bombo Justin, hindi lamang po ito issue ng pagkakaroon ng masamang estudyante o salbahing estudyante.
ito po ay symptoms ng mas malalim na kapabayaan ng kagawaran at ng ating pamahalaan patungkol sa seguridad, dignidad, at yung safe na workplace para sa ating mga guro. So, tandaan po natin na ang paaralan, ito po ang lugar ng paggawa o workplace ng ating mga guro. At obligasyon po ng DepEd at ng gobyerno na tiyakin po na ligtas ang mga guro laban sa anumang anyo ng karahasan. Galing man sa labas o maging sa loob ng mga paaralan. Kung ang ating mga guro ay darating sa panahon na manginginig sa takot dahil baka sila ay masaktan o balikan kapag nagpapatupad lamang ng mga batayang tuntunin ng mga polisiya sa paaralan, papaano po siya makapagtuturo ng maayos at dekalidad. Maski So tayo, kapag... Yes po. Yes po, maski tayo, nakita po natin yung video po na yan ng pambubugbog noong actually magkapatid ata yun na Sir Arlene James. Magkapatid po. Na nakakalungkot kasi nauwi sa pagkasawi noong teacher yung pangyayari. Kapag sa ganitong mga pagkakataon, sir, na yun nga, namatay ang isang guro sa loob po ng paaralan o kaya na may nangyaring kaguluhan na kinasasangkutan po ng isang guro, ano po ang pananagutan or meron po bang pananagutan dito ang eskwelahan o ang Department of Education, sir? Opo. Alam nyo, sa mga ganitong pangyayari, lumalala yung tinatawag nating kawalan ng proteksyon at umiiral naman yung culture of impunity. Para bang pagka yung mga estudyante may gawa, parang okay lang, parang walang mga nagiging kasalanan. Pero pagka ang teachers ang nasasalang, parang pinagpipiestahan, yung kalagayan at pagkatao ng guro. Nandoon yung siya ay madimanda, nandoon yung siya ay batikusin online. Pero tinan nyo to, merong proteksyon ng mga bata. Pero yung tagapagtaguyod ng ating mga mag-aaral, tila sila ang nawawalan ngayon ng proteksyon at unti-unting nahuhubaran ng kanilang dignidad. Of course, meron pong mga pagkakasala na sinasala naman po sa batas na maaaring magawa ng mga bata na may mga kaukulang mga kaparusahan. Depende po sa gaano ba grabe ang nagawa ng mga mag-aaral na ito. So may mga suspension, meron din po tayong expulsion. Kaya lang ang problema kapag ang bata ang may gawa, ayun nga, parang madaling palampasin, madaling palusutin. Pero pagka mga guro ang gumagawa, kahit na hindi pa po tiyak na kasalanan ng guro, ay mabilis ang paghusga ng mga tao at nasasalang talaga at nabibilad sa kahihiyan ng ating mga guro. Kayo ba? So ipinapasa... Yes po. So anong nangyayari po kasi ipinapasa sa mga guro yung lahat ng papel. Hindi lamang po yung pagtuturo. Tatandaan niyo po, meron din tayong issue kamakailan sa pagpupurga. Na nagkaroon ng problema yung pinurgang bata at nadiin na naman yung ating guro. Hindi lang guro, so kailangan disciplinarian pa, kailangan counselor pa, at marami pong mga kung ano-anong mga papel na ginagampanan. So sa ilalim po ng DepEd, napakalaki po ng kakulangan sa mga lisensyadong guidance counselors at mental health staff na dapat po sana ay humahawak sa behavioral at psychosocial problems ng ating mga estudyante. So, nakaka-alarma po yung nangyari na ito sa Davao de Oro. So, ito po ay nagpapakita ng nakakatakot, nakakabahala na trend kung saan nawawalan ng pananggalang at
authority ang mga guro sa loob po mismo ng ating mga paaralan. Nagpapatupad ng simpleng tuntunin ng guro, pero ang kapalit ay pisikal na pananakit. So kapag pinabayaan po natin ito, para na rin nating kinukonsenti ang kultura ng karahasan at impunity sa ating pong mga kabataan. Sir Arlene James, kayo po ba sa ASWERD, meron po bang mga naisip po ng mga panukalan na gawin sa ganitong klase po ng mga pangyari or insidente para maiwasan na malagay din po sa peligro yung buhay po ng ating mga kaguruan? Dahil yung iba, sabi nila, sa bahay nga, di sila nadidisiplina, tapos didisiplinahin namin sila sa eskwelahan, kami pa yung masama. Kapag nakapagbitaw kami ng masakit na salita, masama na kaagad ang tingin sa aming mga teachers. Kaya minsan hinahayaan na lamang namin yung mga bata na ganyan na lamang sila, kaysa kami naman yung malagay sa alanganin yung aming karir o yung aming propesyon, Sir Arlene James. Yes po, at in fact talagang pinag-iingat po natin yung ating mga guro, dahil napakahirap po talaga ng kalagayan ng ating mga guro. Hindi mo na malaman, gabuhok na lamang yung parang diferensya ng pagdidisiplina at sinasabing pag-abuso sa mga bata. Maaaring sa tingin ng guro, ito ay bahagi ng kanyang pagdidisiplina, pero ang tingin pala ng marami ay higit na parang pang-abuso ng guro sa ating mga estudyante. Ang hirap ngayon dahil nahawakan lang sa buhok, nahila lang ng konti ng kamay, pwede ka nang i-charge ng physical abuse. At tandaan po natin, ang mga kinakaso po sa ating mga guro, hindi lamang po sa larangan ng pag-abusong physical, kung hindi meron pa po itong verbal abuse, na pagsalitaan mo ng hindi maganda, ayaw nang pumasok ng bata. Alam niyo naman yung mga estudyante ngayon, ang dami po mga mental health issues. Pagkatapos yung meron pang emotional, pagka dinamdam nila yung sinabi ng guro, kaya nagiging malaking kaso po ito. Tayo po ay nagpapaalala lagi sa ating mga guro na mag-ingat. At sa ASWERD po, meron po kaming isinusulong na positive discipline. Tandaan po natin, hindi na po pwedeng i-apply yung pagdidisiplina na ginamit ng ating mga guro noon, Bombo Justin. Ako, naranasan kong dumapa sa desk, naranasan kong ilahad yung aking palad at pinalo ng 3 klaseng stick yata yung hawak ng mga teacher nun eh. Yung talagang pang puwit, yung pan nakadapa, yun ang medyo malaking, meron panturo, meron yung pumapalo sa table ng teacher. Ngayon po, hindi na po pwede yan. Naranasan nating mag-squat nang meron pong nakapatong na libro sa kamay, meron pa nakapatong na libro sa ulo. Naranasan po natin yung face the wall na paraan ng pagdidisiplina. Ang hindi ko na inabutan ay yung lumuluhod sa munggo o lumuluhod sa asin. Pero may mga patotoo. Yung ating mga mas nauna sa atin na naranasan po nila yon. Pero kung titingnan po natin, iba ang naging dating nun. Talagang mas disiplinado at mas natuto yung ating mga mag-aaral. Kaya nagbabago yung panahon. Hindi na po pwede yung lahat ng ito. Kaya kami sa ASWERD ay sinulong po namin yung tinatawag na positive discipline. Pero sana naman ay makita rin po ito ng ating pong kagawaran at ng ating pong pamahalaan kung saan nalalagay po sa mga alanganing sitwasyon ang ating pong mga guro. At maaaring hindi po ito isolated case. Hindi po ito isa lang o dalawa lang o ilang kaso lang. Naniniwala po tayo na hindi lang po siguro na-highlight yung iba, pero marami ng mga ganitong kaso na mga guro po natin na nagdidisiplina lamang o nangangaral lamang sa ating mga mag-aaral ay sila po ang binabalikan ng mga estudyante. Dito po sa positive discipline po na pamamaraan, Sir Arlene James, paano ba? Ano ba yung mga pagdidisiplina na maaaring gawin po ng isang guro sa kanilang mga estudyante bilang part ng pagbibigay ng disiplina sa mga nakakagawa po ng hindi maganda sa loob po ng klase? Hindi po ito madali, nangangailangan po ito ng training. Kaya lang minsan kahit na po marami ng training, kapag talagang napupuno na sasagad yung pasensya ng ating mga guro, kung minsan
nakakalimutan na rin yung positive discipline. Pero ito po, dahil positive ang approach natin. Yung halimbawa, yung mga alam natin ng mga pasaway ng mga estudyante, ay mas bibigyan natin ng mga responsibilidad na sa tingin natin kaya nila para ma-divert yung kanilang isipan. Hindi yung parang naka-mindset sila na tuwing papasok ng classroom ay manggugulo, manunukso ng kaklase. Dahil binigyan natin sila ng mas kaaya-aya, mas magandang responsibilidad sa classroom. So madadivert na yung kanilang pansin. Iisipin nila na yung mga ganun pong klase. At marami pa hong ibang mga pamamaraan na sa positibong pag-aksyon. Sir Arlene James, recently ang DepEd naglunsad ng nationwide active threat drills na kung saan ito yung paraan po nila para kung paano yung pagtugon ng mga estudyante, mga kaguruan kapag may mga active threat sa loob po bilang emergency response protocol at syempre yung paigtingin yung seguridad sa loob po ng mga campus. Ano po yung masasabi niyo po hinggil po sa bagay na yan, sir? Well, hindi po natin minamasama. Okay lang naman din po yan. Baka naman, parang naging reaction lang doon sa mga nangyaring ilang mga insidente. Ang gusto po natin talaga ay ma-address ang ugat ng mga problema. Marami po talaga tayong mga estudyante na nagkakaroon ng mga mental health issues. Kaya lang, hindi po ito agad napapansin sa dami ng mga hinahawakang bilang ng mga mag-aaral ang ating mga guro. Kaya kasama po sa ating panawagan, dagdagan pa yung ating mga personnel sa loob ng paaralan. Kasama na po rito yung ating mga gwardiya, yung tamang pagsita doon sa pagpasok pa lamang sa paaralan. Ngayon din po yung ating mga guidance counselors na dapat po sana madagdagan po sila. Pero unfortunately, hindi po lahat ng paaralan o maraming paaralan wala po mga guidance counselors. So malaking tulong po ito para na-address po natin kaagad. Although sabi ko nga hindi po natin minamasama na meron tayong mga ganitong para mga drill o pagsasanay kung meron pong mga ganitong mga threats sa loob ng paaralan. Pero hindi po matatapos doon, kundi dapat ma-address din bakit nagkakaroon ng mga threat sa loob ng paaralan. Ito pong si Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan. Itinutulak po ito pong isang House Bill 7668 na naglalayong bumuo ng pangmatagalang plano upang matugunan yung kakulangan ng mga aklata sa mga pampublikong paaralan at matiyak na ito pong mga learning materials ay napapanahon at angkop po sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Any comment with this matter, Sir Arlene James? Ay ba maganda po yan. Kung yan na talagang may sasakato para ng ayos, lalong-lalo na doon sa pagpapaimprenta natin ng mga aklat na gagamitin po ng ating mga mag-aaral. Pero meron tayong mga karanasan noong nakaraan, yung pong pinaprint ng ating pong kagawaran, ng ating pamahalaan. Di ba maraming mga natuklasan na mga errors o may mga mali doon sa dapat isa po yan sa pag-iingatan at dapat sana talaga ay bago po nagpapatupad ng mga bagong programa, lalong-lalo na ng mga bagong curriculum sa ating kagawaran. Katulad nga po na sinabi ko sa unahan ng ating interview na makonsulta ng maayos yung ating mga guro dahil sila po talaga ang nakakaalam ng mga problema at sitwasyon sa loob ng paaralan, partikular sa loob ng classroom. Okay po. Sir Arlene James, baka meron pa po kayong mga nais pong ipaabot, panawagan, mensahe, especially sa ating gobyerno, sa ating mga estudyante, at syempre, even sa mga magulang at mga kapapulitong guro. Kaugnay pa rin sa mga kinakaharap po na usapin sa larangan po ng edukasyon sa ating bansa. Go ahead po, sir. Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon. So, pagdating sa SONA, ay nakulangan po tayo. Hindi po natin narinig yung mga gusto nating marinig mula sa Pangulo kung ano magiging direksyon ng sektor ng edukasyon dito po sa ating bansa. So, ang hiling po ng ASER, tiyakin ng DepEd ang buong suporta, mapa legal, medical at psychological sa mga guro na nakakaranas po ng mga problemang katulad po ng inilahad ngayon. Magkaroon ng malinaw at matatag na protocol para sa kaligtasan ng mga guro, teacher protection policies at pondohan ng sapat ang mental health
at guidance services sa mga paaralan. So, sa ating po mga mag-aaral, ang mga teachers po ninyo ay hindi po ninyo kaaway. Kung may mga pagkakataon na kayo po ay sinasaway, ito po ay para po sa inyong ikabubuti. Lahat naman po ng mga nag-aaral ay dumaan sa masusing pagdidisiplina ng mga guro. Although iba-iba yung paraan sa paglipas ng mga panahon ay naiiba rin ang mga pamamaraan ng pagdisiplina. So gusto natin maging mabuting mga mamamayan ng ating bansa. So magsisimula po tayo una sa ating mga tahanan at susunod sa ating mga paaralan. At sa mga magulang, hindi po porke ipinasa nyo na po sa paaralan ang inyong mga anak, ay nakadagan na lahat sa mga guro ang responsibilidad ng pagdidisiplina, pagtutumpak sa mga maling gawin ng mga anak. Magkatulong po tayo, ang mga magulang at mga guro, upang hubugin sa mabuting pagkatao at pagkakaroon ng magandang asal ng ating mga estudyante, dahil hindi lamang po importante yung mga kaalaman, kundi dapat nananatili pa rin yung pagkakaroon ng kagandahang asal ng ating mga estudyante. Okay po. Sir James, maraming salamat sa muling paglalaan ng inyong oras sa ating palatuntunan. Ingat po and God bless po. Maraming salamat, Bombo Justin, at mabuhay po kayo.